Sabi ko na yan nung una eh. Yan ang pinangangambahan natin eh. Wala tayong kakayahan eh. Nangaaway pa tayo ng iba. Hindi ba? Ng ibang bansa na pwedeng makatulong sa atin. Ang gusto nyo natin tumulong sa atin, yung nagkalat ng kahayupang ito. Hindi ba? Oh, wala natutuwa na riyan. Nakapagtataka nga, nandito pa sila sa bansa natin eh. Yung mga inchik na yan eh. Wala na sila negosyo. Kayo nga, sentido común. Common sense. Tanong, bakit kayo nandito? Ba't nandito pa yung mga yan? Bakit hindi pa nila kausapin yung gobyerno? Pakisundo nyo na itong mga ito. Bakit? Wala na silang gagawin dito eh. Pero nananatili sila rito. Bakit? May ibang dahilan eh. Sabi ko sa inyo, yung Pogo, front lang yan eh. Justification lang na para i-justify yung presence nila, illegal pa. Illegal pa yung justification. Bakit? Sugal yan eh. Wala naman lisensya mga yan. Wala rin mga permiso na magtrabaho dito yan. Mga kaibigan, hindi pa nagbabayad ng buwis. Hindi ba? Katunayan sabi pa ni Presidente Duterte sa Kongreso, magpasa kayo ng batas para gawin legal yung Pogo. Di illegal. Ngayon, dito ba, sa pangyayaring ito, sa palagay ninyo, magiging madali? Ito wala na yan yung Pogo. Sino magsusugal ngayon? Sige nga. Sa China? Bagsak sila eh. Ang daming apektado rin dyan. Di ba? Paano magsusugal yung mga Hinduropot na yan? Pangalawa, bawal sa kanila yan. Ako, ang suspecha ko, bawal sa kanila pero pinapayagan nila gawin nyo sa iba. Mga walang yarin eh. Di ba? Bakit hindi natin gawin yung ginawa sa Cambodia? Ba't di natin, especially ngayon, ano pa ang justification nila para manatili dito? Natatandaan ninyo nung nag-issue ng travel ban. Pagkatapos mag-issue, meron pa rin mga pumuntang inchik dito, dyan sa NAIA. Ilang araw sila ron. Dahil wala na silang masakyan. Ano ginawa ng gobyerno ng China? Ipinasundo sila sa eroplano para ibalik sila ron. Dahil di na sila pwedeng pumasok dito. Nandun lang sila sa airport. Walang flight. Kaya pinasundo sila. Ngayon, eto mga ito, wala ng Pogo, di ba? Kasama na sa lockdown yung Pogo. Kasama na yan sa mga sarado. Kasi ang tao dyan, marami. Mga nagtatrabaho lang dyan bakit nandito pa sila? Mga kaibigan, bakit hindi gawin ng gobyerno nila o kaya hilingin ng gobyerno natin na sunduin na rin sila rito? Bakit Kasi pagkatapos nitong lockdown o nitong, halimbawa, kailan ba matatapos ito? Sabi ni Presidente Duterte, siya pa nga nagsasabi. Ewan ko kung prophecy yun o ano yun. Mga kaibigan, baka may nagbulong sa kanya, 2 taon tatagal yan. Mga kaibigan. 2 taon pala di lalong wala na silang kailangan dito. Wala nang dahilan yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas. Mga kaibigan. Kasi naka-quarantine din sila. Meron nga ako alam mga nakatira doon, puro inchik Magkakasama, babae at lalaki. Hindi na yata quarantine ang kanila ron ano raw, warantot na
kaibigan, tingnan ninyo, ngayon walang pera. Walang magsusugal. Sentido común. May bukas bang kasino? Wala. Pogo, sarado rin, di ba? Dahil walang magsusugal. At saka sila, inubliga na rin. Sara nyo na yan. Ako, hula ko nga rito Maraming gagaling na adik sa sugal Kasi nagsilbing rehab nila itong itong quarantine Itong ipinagbabawal na mga mass gathering, itong protocol na ito ang magpapagaling doon sa sakit nila yung pagiging addict sa sugal. Kaya malamang pag halimbawa natapos na itong krisis na ito sa mundo, sigurado baka yung iba hindi na magsusugal Hindi na babalik dyan Kasi nasanay nila yung sarili nila, nakabawi na sila. Na-rehab na nila yung sarili nila. Gustuhin man nila, hindi sila makalabas ngayon. Yung sugal isa sa pinakamahirap sa watain yan Yung mga adik sa sugal, mga kaibigan. Ngayon, kahit na anong hirap niyan, mga kaibigan, nagawa na nila gaano katagal na? Matagal na yan. 1 buwan na yan Di ba? Ngayon, ngayon wala silang hanap buhay at bumagsak ang kabuhayan ng buong mundo. Individual man or negosyo man, bagsak ang kabuhayan natin lahat. Tayo na halimbawa, meron tayong konting naitabi. Unti-unti, naubos mo na Kumbaga ito ang bangko na puro withdrawal ngayon. Walang deposit ngayon. Puro withdrawal ngayon. Mga kaibigan, kaya ang ekonomiya ang kabuhayan ng individual na tao bagsak din. Hindi mo alam kailan ka makakabangon ulit. Paano mo maibabalik yung unti-unti mong nauubos na ngayon? Baka masaid ka na. Marami dyan, said na. Lalo na yung umaasa lang dun sa ibibigay sana ng tulong ng gobyerno, nakukupit pa. Yun lang sistema lang na yun, napakasama, di ba? Ang pangit, mamaya, pag-usapan natin yun. Tingnan ninyo uunahin ba, sentido común na naman ang gagamitin mo para malaman mo kung ano magiging resulta pagka sakaling matapos itong krisis na ito. Bago ka makabangon, matagal. Ngayon mo marirealize, halimbawa, adik ka sa sugal, ngayon mo marirealize yung importansya ng pamilya mo. Dahil at least, tsak na marami dyan, sa mga sugarol na yan, ang ngayon, kapiling nila ngayon ang pamilya nila. Matatauhan na yan. Pwedeng magindaan yun para magbago na sila. Paano pa magsusugal yan? Unang-una, wala nang isusugal yan. Kaya, para makabawi ngayon siya, makapagsugal siya ulit, anong gagawin niya? Suntok sa buwan yun. Ano magiging sitwasyon ng ekonomiya pagkatapos nito? Mga kaibigan. Lalo na yung mga namamasukan naman, sa mga maliliit na kumpanya. Kawawa din naman yung mga negosyanteng maliliit. Di ba? Paano gagawin nila? Ang laki nang nawala sa kanila rito. Alangan namang i-retain nila yung mga tao nila pagkatapos nito. Paano kung matagal na? Ano pa ipapasweldo ko riyan? Baka pati karsorsilyo ko ibenta ko kulang pa para ipambayad ko kung i-retain ko yung mga
yung mga taong pinasusweldo ko. Magkaroon ka lang ng ilang pasusweldoin, mahirapan ka na eh. Mga kaibigan eh. Lalo kung maigsi ang PC mo. Oo. Paano kung ang negosyo mo hindi naman talagang mga malalaki, di ba? O may talyer ka, may ano ka. Wala eh. Wala na eh. Bagsak lahat dito eh. Ngayon, ang ipagtaka natin, pagkatapos nito, wala pa rin magsusugal eh. Yang sugal, ano na lang yan? Magiging konti na customer niyan. Mga kaibigan, sigurado. Kasi wala namang ipansusugal ang tao. O dahil matagal sila nagipit, maraming pangangailangan. Lalo na tatambakan tayo ng mga bayarin. Bayarin sa tubig, bayarin sa kuryente. Akala ninyo libre yan. Hindi libre yan. Konsiderasyon kunyari lang yan. Na hindi sila naniningil ngayon. Kumbaga, habang may coronavirus, mahal na araw. Hindi sila maniningil. Pero sisingilin ka niyan. Yung bill mo, yan. Tumatakbo yung babayaran mo. Paano mo kukunin yan? Saan mo kukunin yan? Yan lahat ng yan. Kaya, yung sugal, baliwala na yan eh. Siguro, bago ulit makapagsugal ang tao, kailangan mo para makarecover ang ekonomiya, ang mga tao makapagsugal ulit. Siguro, batang-bata ang 2 taon, 3 taon. Hindi ba? Kasi yung konti nilang pera, nakakapagsugal sila nung walang coronavirus, nauubos na yan. Nagagasta na nila ngayon yan. Dahil ngayon, puro palabas ang pera mo. Wala ang perang pumapasok sa'yo. Hindi ba? Ano yan eh? Simple logic yan eh. Kumbaga sa bangko nga, withdrawal lang eh. Wala itong kwan eh. Wala itong deposit. At sa negosyo, walang ROI. Walang return of investment ito. Puro pabulusok lahat ngayon. So, ano pa sa isa-inong pogo? Di ba? Ito yung pinakamagandang pagkakataon. Palayasin na yung mga yan dito. Bakit hindi? Hanggat hindi napapalayas yan, sigurado, ang agenda niyan ay ang pananakop sa ating bansa. Ito, ano ba interest natin sa inchik? Wala naman tayo interest dito eh. Sila ang nakikinabang sa atin. Di ba? Dahil sa nagsimula ang pakinabang nila, sila ang napaboran ng globalization eh. Yung General Agreement on Tariffs and Trade. Sila nakinabang dun eh. Bakit? Yung globalization, kung sino ang maraming produksyon, kaya yan eh, peke, kaya yan eh, pipitsugin. Ang pinag-uusapan sa globalization kasi, production. Tayo, meron ba nun? Wala. Ang masama, itong gobyerno natin, pumapayag na tayo mag-import galing sa China. Pati pagkain natin. Ang bigas natin, i-import natin. Pinabayan natin ang mga magsasaka. Samantalang, tayo agricultural country na naturingan. Sipin ninyo, ang pangit ng kalagayan natin ngayon. Pinagsasaksakan natin ng gobyerno natin ng Pilipinas sa inchik. Huwag niyong gawin yan kasi pagbabayaran din ninyo yan eh. Kagabi, napanood ko yung pelikula tungkol sa istorya ni Winston Churchill eh. Mga kaibigan? Nakalimutan ko pamagat. Sa Netflix, pinanood ko ulit. Kagabi. Gabi ko lang napanood. Ayan, diyan mo makikita
Hindi kayang gumawa ng ganyang pelikula ng mga Pilipino. Ang bida, matanda eh. Ha? Mga kaibigan. Gumanap na Winston Churchill. Nung gera. Ang masama talaga, politiko eh. Tingnan ninyo ha. Sa panahon ni General Luna, yung panahon ni General Luna, yung ayaw nilang pumayag na masakop tayo ng Amerika, nandun sila sa posisyon na yun na talagang dapat nilang ipaglaban ang ating bansa. Kasi kalalaya lang natin kagagahasa lang ng Espanya sa atin, di ba? Napakatagal na panahon. Dumating yung tinubos tayo binenta tayo sa Amerikano, mga kaibigan. Ng Espanya. Pagkatapos, yung panahon na yon, nandun sila sa sitwasyon na wag nang magpaalipin ang Pilipinas. Di ba? Sino mga walang yan? Negosyante at saka mga politiko. Yung politiko na nasa bulsa ng negosyante. Di ba? Napanood ninyo yung General Luna? Ganon din kay Winston Churchill eh. Alam ninyo yung istorya pala ni Winston Churchill, siya ang leader ng UK nung panahon ng World War II. Siya ang pumalit doon sa inalis yung Prime Minister. Kasi siya ang acceptable sa opposition. Kailangan nilang mag-unite. Dahil noon nagsisimula na si Hitler na sakupin ang mga bansa sa Europa. Alam nyo, isa lang ang paninindigan ni Churchill. Ipaglaban ng kanyang bansa. Hindi sila susuko. Ayaw niyang sumuko ang bansa o mabutihan, compromise. Ayaw niya. Siya lang yung nag-iisa. Nung siya, papalitan niya yung Prime Minister, yung hari ng United Kingdom noon, parang ayaw sa kanya. Tinanong nga yung tinanggal na Prime Minister, yung papalitan niya, bakit siya napili? Kasi niya, siya lang ang acceptable sa opposition para magkaroon ng unity. Diba? Yun ang purpose eh. Yun yung mga sitwasyon. Kamukha ngayon, kailangan natin unity. Pero hindi unity para tayo ipailalim sa China. Unity, magkaisa tayo, nalabanan natin itong krisis na ito, itong salot na dinala nila rito. Ikinalat nila sa daigdig. Yung pagkakaisang yan, iset aside ang politika. Tama yan. Yun din yun eh. Ang ganda, lintik ang paninindigan ni Churchill. Pero sa bandang uli, nakikita ng mga cabinet niya, yung war cabinet. Meron siyang war cabinet eh. Mga kaibigan. Alam niyo ba, dahil na nalulupig nasasakop na sila ng yung mga sundalo nila, na-isolate na ng mga German sa ibang bansa. Lalo sa France, mga kaibigan. Pilit kinukumbinsi nung war cabinet si Churchill. Kasi pag-upo ni Churchill, isa lang ang paninindigan niya, hindi tayo makikipag-usap dyan. Ayaw niya kausapin si Hitler. Ayaw niya. Ang gusto niya, lumaban ng labanan. Mga kaibigan. Una nga, inuutangan niya yung Amerika para magkaroon sila ng armas. Hindi pumayag eh. Mga kaibigan eh.
pero nanindigan si Churchill. Kinukumbinsi siya ng war cabinet niya na makipag-usap, mamamagitan si Mussolini ng Italy. Tuta ni Hitler yun di ba? Ngayon, siya lang ang ayaw pumayag. Pero noon bandang huli na marami nang mamamatay sa mga sundalo, talagang labag na labag sa kalooban niya. Pero sabi niya kung sila Hitler, kinukumbinsi siya, ano pa mang gusto mo mangyari? Kailangan, meron na mamagitan na sa atin si Mussolini, ayaw niya ng terms na bibigyan siya ng kondisyon. Hindi kailanman. Ayaw niya na makita mga bandera nila na merong, yung bandera na Nazi, yung, ano tawag doon, swastika, na nakasabit sa mga, alam niyo nung una ayaw siya ng hari. Bandang huli, nung papayag na sana siya, bago siya magsalita sa parliament, para ideklara niya na papayag siyang magkaroon ng pag-uusap, mamamagitan si Mussolini. Nung gabi, pinuntahan siya ng hari. Sa bahay, pumunta yung hari, sa bahay niya. Si Churchill, yung depressed na depressed, bagsak. Sipin ninyo, anong sabi nung hari? Tinanong siya, ano ba, bukas magsasalita ako para ganito, gano'n. Totoo pala, sabi yung pinalitan niyang Prime Minister. Sinabihan siya na, huwag kang pumayag. Tama ang paninindigan mo. Lumaban tayo. Sabi niya, hindi ako susuportahan ng parliament Sabi nung hari, dati humingi ako ng advice sa'yo. Ngayon, ako naman ang mag-a-advise sa'yo kung papayagan mo. Pumunta ka sa tao. Dapat ito yung panahon na yun. Bakit hindi nyo kami konsultahin tungkol sa mga hayop na inchik na yan? Yun ang ginawa nung hari. Sinabihan si Churchill, bakit hindi ka pumunta sa tao? Dumirekta ka. Bago ka magsalita. Wala nang time Alam niyo ginawa ni Winston Churchill? Nung siya papunta na sa opisina, sa Westminster, doon yata yung kanilang parliament, Maga siyang umalis. Stop, Bumaba siya sa sasakyan. Iniwan niya yung driver, sipin mo yan, Nawala hindi nila siya nagpunta ito. Alam niyo kung saan nagpunta? Sumakay ng subway. Yun daw ang kauna-unahan niyang pagsakay sa subway. Nagtanong siya, nakilala siya ng mga tao Nung pinagtanungan niya hanggang sa sumakay siya ng train, nagulat yung mga tao. Nakahalubilo nila yung kanilang Prime Minister. At pagkatapos, kinausap sila. Nagpakilala siya ako kilala siya yung mga tao, nagpakilala rin, ako si ganito, gano'n, sabi ng mga tao. Kinausap niya sila. Ano sa palagay ninyo? Ganyan. Kinuha niya yung pulso ng tao, mga kaibigan. Noon niya nalaman, yung parliament lang ang kalaban nila sa paninindigan Yung palang buong bansa, yung mga mamamayan mismo, kahit wala na, mahihirap lang, mga kaibigan, handa silang ipaglaban ang kanilang bansa. Meron daw yung kapitbahay nitong kakilala natin, nagrereklamo.
pinapirma raw siya ng barangay chairman at ng DSWD at tinatanong kung ano raw ang gusto niya, 5K or 8K. Ba? Parang yung siyempre pinili niya 8K, di ba? Kamukat-mukat mo, yung pilang pinapirmahan sa kanya, hindi pala pera yun. Ano yun? Sa fun run pala yun. Mga kaibigan, sino ba nagpadala nito sa akin? Parang yung nasa loob, tinanong ko rito, di ba? Ano kako? Halimbawa, naglalakad ka. Nakita mo, meron 500 at saka merong 1,000. Ano kukunin mo? Sagot nung isa pre, 1,000. Sabi naman, gago ka pala di pareho mong kunin. Ba't yung 1,000 lang kukunin mo Pareho mo naman makukuha. Di ba? Mga kaibigan, parang ganun lang yun tuloy natin itong mga pagbasa rito, mga kaibigan, Ang mga katropa natin, pag di ko kayo nabanggit, pasensya na, at tayo'y maubusan na ng oras. Si Jaime Balaguet, ako alam ko kung sino, tatlong anghel. Di sabihin mo, sino ba? Tatlong presidente yun, di yung mga kasabay niya. 4 yun parang presidente rin yung prime minister. Alex yan, kasi yun ang mas may kapangyarihan, di ba? Si Saint Michael, Saint Raphael, Saint Gabriel. Hindi, iba yun. Iba yung foretelling na yun sa Biblia. Sa gera yun Magkakaroon ng digmaan. At yung digmaan na yun, hindi katulad nung digmaan noon. Digmaan sa panahon ng makabagong digmaan. Kaya sila yun. Si Rachel Dolor from Roma, Italy. Kumusta rin po kayo dyan, Kami dito hanggang ngayon, so far, okay pa naman. Dito, may magbasa rito. Arlene Tanyedo Varias at Mon Varias ng, the Netherlands sa Amsterdam. Si Suzuki Ertiga, paano raw mawawala Tsekwa sa Pinas, may sinasandalan? Meron talaga. June de Valencia, nakatropa natin, singer yan at saka actor, nalalapit na talaga, let us be ready. Si De Gia Dan, sa YouTube meron documentary, War of the Warlords. Stalin, Hitler, Roosevelt, Churchill, maganda po. Panonorin ko si Eric Moico, si Jose Rizal, ganun din. Makabayan din tulad ni Churchill. Tama. Alam niyo ba si Jose Rizal? Napakatalino talaga niyan. Si Rizal nagbasa ng Biblia yan kaya sipin mo, kasama sa karunungang ni Rizal, Biblia, baka kala nyo, pinaghugutan yan. Kaya nga siya pinatay Diba? Nabatid niya katotohanan mga kaibigan Lahat ng itinuro sa atin dito, puro wala sa Biblia. Alam niya di sino nagpapatay sa kanya? Si Julian Leiper, all this but goodies. Mirna Guillermo ng Chicago, si si Roxanne Rankin ng Florida, si Alex Soya, si Cesar, ano yun? Si Cesar D. Soriano, si June Gases, ang bokalista po ng bandang
Abracadabra. Nasa Guam po si June. Ha? Napakagaling kumanta. Hindi ko pa na-play yung bukas hanapin ko yung video ni June. Si BenQ Auto Shop ng Valenzuela. Joe De Lemos. Bago raw nating tagapakinig, sino yun? Bobby Santos ng Imus, Cavite. Ayan po, ha? Si Alvin Samson. Akalain mo si Revilla binoto pa uli. Yun na nga eh. Yun lang pagboto ng mga ganyan. Katak sila na sa bayan yan eh. Hindi tayo magiging nationalist na kamukha ng Hapon. Hindi tayo magiging makabayan. Yung iba kasi nagpapanggap lang na makabayan sa salita. Hindi naman nila ginagawa. Diba? Yung pagmamahal nila sa bansa. Ano yung isa ron? Yung pagboto ng tama. Magiging makabayan ka ba kung mali boto mo? Anak ng po. Si Oscar De Jesus, alam kaya ng listener natin istorya ng kabayo at ni Mayor Lim, iba pa. Kasi kung bata, hindi na nila alam yun. Meron mga nakatatanda, kwento ni Dolphy yan. Baka kala ninyo. Kinukwento ni Dolphy yan, sa kahit saan. Alam ni Dolphy, istorya ni Lim isang araw, babalikan natin ang ganda ng mga istorya ni Lim, mga kaibigan, very colorful, makulay na buhay. Ba't hindi ka bibilib dyan? Mag-isang nabuhay yan simula sa pagkabata. Self-made man si Lim. Walang sinandalan na angkan para siya makarating sa kanyang mga narating. Ang puhunan niya lang, pagmamahal sa bansa, sa kapwa, yun ang puhunan ni Lim. Pagiging mabuting tao at pagtupad ng kanyang tungkulin, mga kaibigan. Magandang Yumaga, Hari Roque. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.